Okay guys, so tanggalin na natin yung connection niya sa speaker at saka sa mic. So kung ganito yung klase ng intercom ninyo, KY Pro, kailangan natin ng matulis na tools dito para matanggal natin tong sa knob nya. Knob ba tawag dito? Yan, so keep natin siya sa safe na lalagyan. And then kailangan natin ng, ang gamit ko dito is 1.5 na Phillips screw or yung nakasanay nating star screw. So yan, shoutout nga po pala sa may-ari nito at sa mga lahat ng nanonood. Shoutout po sa inyo. So sa mga gusto magpa-repair, andito po ako sa Prudential Daliao, Turil. Or maaari nyo i-Google Map yung location ko, Ricky Neutron, sa Google Map. Or pwede din kayo mag-message dyan sa screen sa aking Facebook. Sa ngayon, Alcibariki space 2i, yung the second. So ngayon, angat natin to. Tanggalan natin yung screw. Dandahan. Yan, so huwag kayong mag-alala kung ma-deform niya or kung ano yung klase na pagkalagay niyo kasi mamaya pagbalik natin, hindi naman yan siya mababaliktad kasi meron yan siyang guide dyan. So okay, dito na tayo sa likod. So meron siyang 6 na screw. Actually guys, gumawa na ako ng video tutorial nito kanina. Kaso nga lang, sobrang haba. So to make it short, ito na lang yung gagawin ko. Since naayos ko na naman siya, i-explain ko na lang sa inyo kung ano yung honest na ginawa ko dito para mapaandar siya. Kasi nga ako, nung pag-repair ko kanina, muntik na akong mawalan ng pag-asa. Last option ko na talaga yung ginawa ko. At di ko nga akalain, almost surrender na talaga ako dun. Akala ko hindi na talaga siya andar. Pero nung pag-search ko sa Bluetooth, umalis na nga ako dito sa shop. Pero nung pag-search ko sa Bluetooth, kung connected pa ba yung speaker ko, nakita ko yung KY Pro. So hindi ko alam, nag-on na pala siya, naging effective pala yung last option ko sa kanya na para gumana siya. So ayan, natanggal ko na po yung 6 na screw. Bali yung ika-6 ha, nandyan, natabunan yan siya ng sealed or warranty sticker nila. And then, ligpitan natin. So magkaparehas lang sila ng size, huwag kayong mag-alala kung magkarambola yung ating screw na tinanggal. So iangat natin siya. Lagyan natin dito. And then, off muna pala natin. So yun, nakalimutan ko, off natin ha. So yung sa inyo naman siguro hindi na yun aandar. So tanggalin natin yung 2 screw dito. Meron siyang 2 screw. So magkaiba yung size niya, tandaan nyo lang. Walang iba dyan na maliit or short na screw. And then tanggalin din natin to. Huwag kayong mag-alala sa pagbalik nito kasi hindi yan siya magkabaliktad. Isang posisyon lang yan siya. Ganun din. Then iangat natin siya ng dahan-dahan. So ito guys, mga paps, kanina napuno siya ng mga alikabok dito na natuyo. Yung alikabok na nabasa tapos natuyo, nag-form siya ng ano dyan, parang island. Kasi sobrang basa talaga nito. Makikita ko kasi na sobrang basa siya kasi dito sa kanyang headphone jack is nagkulay green na. So ibig sabihin nabasa talaga siya habang umaandar kasi yung kulay green na yun may halong supply yun siya na grounded at saka corrosion o yung taya o yung kalawang. Ganon pag sa mga electronic, lalo na pag may supply, magkukulay green talaga siya na may halong puti na nagka-carbonize na. So yun yung nakita ko dito. Pero wala siya sa charging niya kasi siguro hindi nabasa dito kasi nakatakip. Dito lang siya sa ilalim nabasa. So ganito yung ilalim guys. Una nyo munang gagawin pag nag-repair kayo, ang unang-una nyo talagang gagawin is tatanggalin yung battery. Pag-eject nyo ng battery para safety kayong lahat. Pag nabasa yan siya dito sa ilalim, meron tayong pang cleaning ng board. Kunin ko muna guys ha. Ito yung ginagamit kong pang cleaning ng board. Pwede nyo yan siyang i-screenshot para ma-search nyo sa Lazada or Shopee. Sa search bar, click nyo lang yung search bar, yung may camera logo, i-click nyo sa gallery ninyo na ito yung i-scan. So wag nyo lang siyang i-spray or i-brush sa plastic kasi matapang yun. Masisira yung plastic nyo, parang matutunaw siya. Hindi naman siya malulusaw pero pag nadaanan nyo ng brush na may ganon, maguhulma yung daanan ng brush dito, so gagaspang yung plastic natin. So nagsaling ako nun, dito ko siya nilagay. So ang gagawin ko na lang is
Ang una-una natin gagawin, yung ginawa ko din kanina, nagkuha ako nito. Ito lang din yung laman na yung mechanic natin na 850 na low conductivity. Yun yung ililinis natin sa board, but make sure natanggal nyo na yung battery. Ganyan lang yung ginawa ko kanina. Ganyan. Make sure na malinis siya. And then dito din sa taas, basta may mga IC kayo makikita, yung mga pin ng ating charger, linisan nyo siya, yung socket natin battery, yung switch. Pero wag nyo siya masyadong damihan. Maglagay lang kayo ng konti sa brush. Ayan. Ganun yung gagawin ninyo. So, pagkalinis ko ng ganyan, binalik ko yung battery, ayaw pa rin umandar. So, tinanggal ko na to. Pag ayaw pa rin umandar, ito tinanggal ko to kanina kasi alam ko sira talaga. Sira to yung flex nya. Wait, yan. Iangat nyo lang yung lock kung same model lang kayo, KY Pro. Kasi ito is nabasa, nag-spark. Pagka spark nya guys, may naputol sa dito na linya. Ito yung ground. Ito is para sa ilaw. Ito yung ground, naka-connect sa dalawang lead na blue at saka red. So nung nilinisan ko siya tapos binalik, instead na umilaw yung red pag i-charge, hindi na siya umilaw. Kasi yung puti pala dito guys, yung corrosion niya, yung carbonize niya is nagsilbing connection na para mapagana yung red. So nung tinanggal ko na yung puti, yung parang sunog niya, ayaw na niyang umilaw. So kaya nagdugtong ako dyan ngayon. Pero alam ko na hindi ito yung sira. Pero nasira kasi siya, hindi natin malaman. Nasira kasi itong flex niya, so hindi natin malaman kung aandar siya o hindi kasi wala siyang ilaw. Kaya dinugtungan ko lang yung putol. Pero kung sa inyo wala namang putol, huwag nyo na lang siyang galawin. Linisan nyo na lang siya kasi minsan napapasukan din siya ng tubig. Pag spray kayo nung pang cleaning natin, linisan nyo siya at saka dyan sa loob, and then ibalik nyo na lang. So yan, then proceed na tayo sa kalawang step. Sa kalawang step ko kasi siya naayos guys. Yan, so try natin kasi gumagana naman to. Pagka ayaw na naman yun, so gumana siya, tanggalin natin Huwag kayong mag-alala sa pagbalik ng battery, hindi yan siya magkakabaliktad kasi pag nabaliktad yan siya, hindi yan siya papasok sa socket. So sa kalawang step na tayo guys. So nag-cleaning tayo, wala pa rin, hindi pa rin siya umandar. Ito is insert ko lang to Check nyo na lang din, baka putol kasi hindi natin malalaman. Pero kung putol, huwag nyo muna siyang pansinin. Pag natapos nyo nang na-cleaning, kunyari natapos na kayo maglinis, napansin nyo na putol, i-on nyo pa rin siya. Pero tignan nyo yung Bluetooth na cellphone nyo kung na-search nyo na yung KY Pro ninyo. Kung na-search nyo na, so problema nyo na lang is yung putol dito. Kasi manipis lang yan, nag-spark talaga yan dyan kasi meron yan siyang 3 volts. So yun, pag na-search nyo na, connect nyo lang dito para umilaw na siya. Pero kung ayaw pa rin talaga, dito tayo sa kalawang step. Ang ginawa ko is naglagay ako sa ikalawang step talaga ako na repair natin yung intercom na to. So yung una is nag-cleaning tayo, dito tayo sa ikalawa. Naglagay lang ako ng Amtech na to na Flux RMA223UV. Ayan po. So mabibili ito sa mga electronic shop, meron din to sa Lazada at Shopee. So naglagay ako dyan sa mga IC. Try ko ilagay dyan sa screen. Naglagay ako dyan sa mga IC, mga MOSFET niya, at saka dito sa pin ng kanyang Bluetooth or receiver. Yan, naglagay ako dyan. And then ang ginawa ko is kailangan nyo na dito ng hot air. So nag hot air ako guys. Nilagay ko siya dito sa pang hot air natin. Yan, so nag hot air lang ako guys. Ang ginawa ko, pinakulo ko lang yung mga pin ng mga IC. Nag hot air lang ko ng ganun. And then dito, pero malinis na yung board, kailangan malinis na siya. So naglagay ko ng flux, then nag-hot air ako hanggang kumulo yung mga pins. Huwag nyo lang pasobraan sa hangin. Kung may kakikilala kayong technician dyan na malapit sa inyo, alam nila yung timplado timpla ng init at hangin nito. Baka kasi pag kumulo na yung IC or nag-boil na yung hinang niya, baka lumipad yung mga MOSFET or mga resistor or capacitor dyan. So kailangan tamang-tama lang yung pagbuga nyo ng init.
And then hantayin nyo siyang lumamig. And then proceed naman tayo dito sa cleaning niya. So habang medyo mainit-init pa siya ng konti, mag-spray na kayo at i-brush. So hindi na to tatalab. Kailangan nyo na gumamit ng toothbrush or brush na parang yung sa kuko. Huwag nyo siyang palamigin guys. Advice ko sa inyo pag mayroong flux, kasi mahirap siyang matanggal pag malamig. Para kasi siyang nagmamantika. So parang natutulog na yung mantika, ganon. So kailangan medyo mainit pa yung board, mag-spray na kayo ng pag-cleaning sa board at i-brush yun na siya. So huwag kayong mag-alala kasi matutuyo naman yun kaagad. Para lang siyang alcohol. Pero low conductivity na siya. Hindi siya, malayo siya sa short circuit. So ganon guys. At pag on ko, umandar siya at doon ko nalaman na naayos ko na pala yung intercom na to. Kasi yung pag on ko kasi hindi ko nilagay yung ano na to kasi tinanggal ko yung battery. Pero take note guys ha, pag mag hot air kayo, tanggalin nyo yung battery. Angat nyo lang siya ng dahan-dahan, matatanggal naman yan siya. Kaya nga dun hindi ko nalaman yung pag-try ko guys kasi hindi ko kasi nilagay ito. Yung battery lang. Tapos in-on ko siya. Tapos nawalan ako ng pag-asa. Pag sinek ko yung cellphone ko, nakakonect pala yung KY Pro, nag-andar na pala siya. Hindi ko lang nalaman kasi disconnected to. Kaya bumalik ako agad dito sa lamesa. At tinanggal ko yung battery, binalik ko yung flex, binalik ko na ulit din yung battery. Then pag on ko ng ganun, umilaw yung kulay blue. Pero wag pa kayong magpagkampante guys, kasi hindi natin alam, baka hindi gumana yung ating output speaker at saka yung input niya na mic. So ganun lang yung ginawa ko. Yung iba pa naman possible na gagawin nyo guys is ito. So off ko muna. Hindi umilaw yung red at saka blue ng flashing kasi nakakonect siya sa cellphone natin. Nakakonect kasi sa dito, hindi siya naka-pairing mode. So tapos na tayo sa first cleaning. Ikalawa, nag-revolve tayo ng IC. So dito tayo sa pangatlo. I-check nyo guys kung kailangan nyo na ng tester dito. Meron tayo ditong digital. So DC. So di naman siya 2 volts. So dito tayo sa 20 volts. 20 volts. Wala kasi siyang ibang lowest. Ito na yung next niya. So kailangan nyo i-check yung battery. Kailangan meron siyang supply. Hindi siya zero. So dito na tayo sa pangatlo. So ito yung negative sa left side. Positive sa right side. So pin. Yun. Meron siyang 3.9 volts. So pag nag-charge, tanggalin nyo to. Tanggalin nyo yan siya. Lagyan nyo ng type C. Kasi si KY Pro type C siya. Mag-test kayo sa ano itong tawag dito. Yan, umilaw yung red. Mag-test kayo sa battery socket. And then sa positive. Ayun, meron siyang supply na pumapasok. So ibig sabihin okay siya. Pag wala, kailangan nyo yung ipagawa sa mas malapit na technician yung kanyang charging line. Kasi walang pumapasok na supply doon. So yun yung pangatlo natin guys. So pwede pang-apat. Kasi yung pangatlo, i-check natin yung battery. Pang-apat is check natin yung charging. Pero makikita nyo umilaw, ibig sabihin meron. Pero hindi pa rin tayo magpakapante guys. Kasi baka yung charging niya is meron lang siya sa ilaw pero wala siya sa papuntang battery. So nakakalito na no. Pero ang pwede lang natin gawin dyan na mga fast remedy is wag nyong ilulublob sa bigas. Yun talaga ang wag nyong paniwalaan guys kasi mas lalong nagkakasira. Kasi akala natin okay na siya, basa pa pala sa loob. Pero na-on natin, yun, lumala ang sakit. So mas mura kung ipapalapit nyo sa mga teknisyan na kilala ninyo at ipabaklas agad at ipa-cleaning. Di bali na sa inyo kung nasa sa inyo na yung decision kung meron silang gagalawin o wala. Basta at least na-cleaning ninyo siya, na-prevent nyo yung kanyang malaking sira. So ang pwede lang natin gawin dito is cleaning at saka yung reball. Wala tayong pinalit dito, reball lang tayo at gumana na siya. Yun lang yung talagang ginawa ko, an honest review, repair ko o na tutorial dito na wala talagang yung iba kasi is nagsisinungaling para may ma-content lang. So sayang no, hindi ko siya na-upload kasi nagdadalawang isip ako kung mag-vlog pa ba ako ulit. Baka kasi kunin na ni customer. Nag-chat kasi si customer na umuwi pa siya sa kanilang province siguro kasi meron silang exam. So mapapatagal pa ang pagkuha ni customer nito. Kaya ginawan ko ulit ng vlog. Kasi
hot air lang talaga yung ginawa ko nito at gumana siya. Kasi nag-green na yung mga kulay nito guys. Yung mga pin dito, nagkulay green na siya. So nilinisan natin, diba? Unang step, tinag-reball ako. Kumulo yung mga soldering na yan, yung mga hinang. So, parang nag-connect lahat. Kasi makikita mo naman, wala talaga siyang sunog. Nung pag-on ko nga na meron pa siyang flux, wala namang natunaw. Kasi kung may natunaw, may umiinit. Pero makikita mo naman talaga dyan na virgin pa talaga lahat ng mga IC MOSFET niya. Goods talaga siya. May mga lost connection lang dito or hindi natin alam. Basta nagawa lang siya nung nireball ko na yung IC. So, para clear guys, mga paps, mga boss. So, cleaning. Pag ayaw gumana sa cleaning, kung meron kayong tester, testeran nyo yung battery kung merong supply. Mag-charge kayo, testeran nyo yung socket kung meron bang supply. Kung wala, ipagawa sa ibang technician na mas marunong. O reball, kung kaya nyo mag-reball. Basta makulo lang yung IC niya, yung mga pin. Pero make sure clean na siya. At yun. Yun lang din yung ginawa ko, gumana siya. So, ulitin ko, ulit kung sinasabi, cleaning at saka reball. Kaya napagana ko siya ulit. So shout out again sa may-ari nito. Maraming salamat sa pagpunta mo dito. Sa mga gusto magpaayos, dito lang ko sa Prudential Daliao, Turil. Ricky Neutron sa Google Map. Alciba Ricky the second, dalawang I yung the second. Sa ngayon, baka hindi kasi natin alam na hindi talaga forever yung Facebook natin. Sa ngayon is Alciba Ricky the second sa Facebook. Pwede kayong mag-message dyan. Basta yung mga magpaparepair nito is kailangan talagang iwan guys kasi napakarami kong nire-repair. Yan po. Hindi lang po cellphone or mga ganito yung nire-repair ko. Sobrang dami pa po. Meron pa sasakyan at motor. Meron din ako ina-assemble ng mga bendo. So kahit ano. Kaya minsan kailangan iwan nyo talaga yung ipapa-repair nyo para mas ma-focus ko siyang ayusin. So again, kung nakarating ka pa dito sa video na to, kung naabot mo pa tong video na to, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan ka ulit dito sa video tutorial natin na to about intercom. So yung procedure natin guys sa cleaning, reball, pag-test is hindi lang sa KY Pro, Fredcon, pati dun sa ginagamit kong Forest. Ito, low budget lang muna tayo. Okay naman yung quality niya, matagal malubat. Kaso dalawa lang yung pwedeng i-connect. Same lang din sila ng procedure pag nag-repair kayo ng intercom. Basta wag nyo lang siyang iliblib sa bigas pag sobrang basa. Kasi mas lalala yung damage. Kagaya ng mga cellphone na inaayos ko dito. Kasi akala nila naayos na. Ino nila, mas lumala yung damage. So again, thanks for watching. Ride safe po sa ating lahat. Ricky Neutron sa Google Map at saka sa YouTube. So, goodbye.